Hello, good morning once again mga lalabs, mga bayots. Usapan po natin itong photo op ni Bongbong Marcos kahapon kasama ang mga OFWs na sinalubong niya kahapon. Kadramahan dito, may payakap-yakap pa si kabayan. Bigyan ng malita si kabayan. So kahapon mga lalabs, mga boys, nag-trending ito no, na si Bongbong Marcos ay dinadaan-daanan lang ng mga OFWs na dumating mula sa iba't ibang bahagi ng Middle East at mahigit 340 yata yun katao. Mula dito sa Kuwait, sa Qatar, Bahrain at UAE. Lumapag yung eroplano sa Villamor Air Base. So sumalubong doon si Bongbong Marcos dahil tinulig siya nung una na may umuwing OFW, mga OFWs tapos hindi niya sinalubong. Tas ang sabi ni Chucky Claire, ay busy daw si Bongbong Marcos sa trabaho. Yung pala ay busy siguro sa pagbigay ng instruction sa mga tao para lagyan ng mga barbed wire yung daan. Hindi na madaanan ang Malacanang. So kahapon, nag-trending ito, ulitin ko, yung videong Dead Mabel siya. So ngayon, 16 hours ago, sabi dito na ang balita ngayon sabi daw ni Bongbong Marcos, hindi kayo nag-iisa. Taray. Nag-iisa mga OFWs, putang ina mo nyor. Ngayon ka pa umarte ng ganito, umakto ng ganito. Pagputok pa lang, anong ginawa mo? Nagpa-party ka dyan sa Malacanang Latina Party. Pagkatapos, lumipad ka sa ibang bansa. Dalawang eroplano, gumastos ka doon, naghasik ka lang ng sipon mo, gumastos ka sa mga pira ng Filipino taxpayers. Tapos wala ka mang napala pag-uwi mo. Kahihiyan lang ang bit-bit mo pabalik mula doon sa United Nations. Nakapag-pauwi pa yung Singapore ng mga OFWs. Tapos ikaw wala. Sabi pa ng AFP, spokesperson, naghihintay pa sila ng instruction mo. So mag-isang buwan saka ka pa nakapagpauwi ng ilan katao. Ay, naku, tapos ito yung drama, may payakap-yakap. Photo ops. Anong pangalan ng na to? Anong pangalan ng movie na to? So ayon dito, ito ang mensahe ni Marcos Jr. sa kanyang pagtanggap sa mga repatriated na overseas Filipino workers mula sa gitnang silangan. Sa kanyang pahayag, tiniyak din ng Pangulo na hindi anya matatapos sa pagdating ang tungkulin ng gobyerno. Ngunit sa likod ng mga pangakong ito, nananatiling buhay ang tanong sa isipan ng ilan. Ang iksinang nasaksihan ba ay isang likas na pag-uumapaw ng damdamin o isang sandaling sadyang hinubog upang maging simbolo ng malasakit? Walang malasakit si Bongbong Marcos dito o nag-uumapaw na damdamin. Ito mga lalabs, mga wayots, drama ito, photo op. Walang malasakit si Bongbong Marcos sa mga OFWs, given na yan. Nakikita na natin yan doon sa nangyaring nag-trending na staff ng Department of Migrant Workers na kung saan itinaboy ang mga Pilipinong OFWs doon sa Bahrain na nanghingi ng tulong. May tulong na $200 kuno pero mangilan-ngilan lang yung nakatanggap at hindi pa fully na $200 ang natanggap dahil 20 Bahraini dinar lang. So nasaan yung 55 Bahraini dinar? Binulsa ng taga-DMW. Tapos ano pa ang sabi ng staff ng doon, DMW, umuwi na kayo, wala ng tulong. Walang tulong, utos 'yon sa Maynila. Sino ba yung nasa Maynila? Andun yung Malacanang Palace. Saan si Bongbong Marcos dito? Nagpa-party, lumipad papuntang Amerika.
naghasik ng sipon. Tapos ang sabi lang niya sa mga OFWs, magtago muna kayo sa mga safe na lugar. So dahil tinuligsa siya, nung unang dumating ang grupo ng mga OFWs na umuwi, wala siya. O ngayon, sumalubong na si Bongbong Marcos. So ganito tayo sinalubong ng presidente. Na yung mga OFWs na yan, tinatawag niyang bayani. At nangangamba pa siya doon sa mga remittance nga eh. Di po ba? So ganito, wala man lang kahit garland bilang isang pagbigay pugay sa mga bagong bayani ng Pilipinas. Yun ang binigay, sombrerong po, tanginang yan gumastos pa. Magkano namang budget? Ilang milyong budget sa mga sombrero na yan, kuno be? Yun yung bigay. So andyan ngayon si Bongbong Marcos. Tapos payakap-yakap kuno dyan yung isang kabayan. Kabayan, kangang plastic dyan. Magkano talent fee mo binigay sa'yo dyan ng DMW? Diyos ko po, payak-yak ka pa dyan. Kala mo madadala yung iba dyan sa mga drama ninyong dalawa. Pag sure kabayan, kadiri kayo. Nagsabuatan pa kayo dyan na magdrama at magputuop na kunwari. Nahiyak nila, thank you Mr. President sa tulong mo. Putang inang yan, walang malasakit si Bongbong Marcos. Nako, o ngayon, dahil sinalubong kayo ni Bongbong Marcos nung umuwi, so anong plano niya para sa inyo? Anong sabi niya para sa inyo? Merong ibibigay sa inyong pangkabuhayang showcase? Magkano? 15,000, 20,000? Putragis na yan. Samantalang sa kanila, mali-malita, bilyon-bilyon sa inyo ng mga OFWs na trillions ang ating ambag sa gobyerno at dito na nga lang sa mga OFWs kumukuha ng pera ngayon ang gobyerno ng Pilipinas eh. Tapos 15 to 20,000 lang ang kaya niyang ibigay na tulong. Tapos ibubulsa pa ang karamihan dyan. Diyos ko. Padrama-drama lang si Bongbong Marcos para kunwari may nagawa. Pakitang tao, pakitang gilas. Pero kung makita mo talaga, titingnan mo ng maayos mga lalabs, mga whites. Wala eh. Wala siyang malasakit. Dahil kung kailan 1 month na yung gera dito, saka pa lang siya nakapagpa-uwi ng ilang mga OFWs na gustong uuwi ng Pilipinas. See the difference? Samantalang yung ibang mga bansa, andoon na matagal na nakauwi ang kanilang mga netizens dito sa Middle East. Samantalang tayo, ay Diyos ko, mas inuna ni Bongbong Marcos mag-party, mag-travel, saka pa yung OFWs, tapos ito ngayon siya magpapakitang gilas, payakap-yakap, putragis na yan. Ito lang masasabi ko, ulitin ko ang tanong. Ano ngayon ang programa ni Bongbong Marcos para sa inyo ng mga kapwa ko OFWs na umuwi? Yun lang naman eh. Wala nang iba. Bigyan ba ni Bongbong Marcos yung mga anak ninyo ng mga scholarship para patuloy mag-aral? Dahil wala na kayong trabaho dahil sa kaguluhan dito at umuwi kayo. Bigyan ba kayo ng sapat na puhunan? Hindi yung 20,000 lang na isang linggo mo lang yata pambili ng pagkain yun, ubos na. Tapos sa kanila ay puro mali-malitang pera. We'll see.